So, at yan na mga pre, no? So, welcome back to my channel for today's vlog. For tonight's vlog pala, isa mag-i-install tayo ng SGP parts ng rider. So, nabasa nyo naman sa thumbnail ang lalagay natin. So, ayun, nabili ko to sa Shopee, 11.11. So, sale siya. So, ayan, ang seller niya ay ayan, bali siya ang seller, guys, no? Ayan, as you can see, kung mababasa nyo. Hindi kasi siya nagpo-focus. So, yan, SCAP General Merchandise. Check natin kung legit siya. So, 595 yung amount at naka-free ship siya. So, trinay ko na rin din. Yon, bali, bubuksan muna natin. Mag-ingat sa paggamit ng gunting mga pre. So, ito ay stock ignition ng Rider 150. So, titry ko sana mag-5 to. Kaso nga lang, pa nag-5 to ka, hindi ko man lang sinasabi may masasacrifice ka. So, sa sobrang lakas ng kuryente na binibigay nun, napupundi agad yung spark plug. So, yun. Depende lang naman sa base sa aking karanasan. Kasi naka-racing ignition coil yung aking dati, yung aking XRM. So, ayun. Medyo nadadali ako ng pagpundi ng spark plug. So, once na nag-upgrade ka talaga mga pre, may sasacrifice ka. So, ito is stock lang. Stock siya ng So, yan, SGP. Factory tested. Legit siya guys, yan yung kanyang code. So, wag niyo siyang i-accept pag broken yung seal niya. Yung sticker na yan. Yan, may number na yan, 3414 na yan. Yan yung part number niya. Coil ignition. Pang Rider 150. So, yan ang i-install natin mga pre sa ating Smash 115. Check natin kung compatible. Palagay ko hindi siya plug and play sa kasi nga at yun, hindi siya masyadong plug and play yan. So ayan guys, naka plastic pa siya ng SGP. So legit na legit. Kudos sa seller, ang galing. So ayan, yung kanyang, pansin ko lang mga pre, bali yung kanyang high tension wire is hindi ganun kahaba, maikli lang kumpara sa stock ng Smash 115. Hindi na pala stock na Smash 115 na ignition yung gamit ko ngayon. Papakita ko sa inyo mga pre para meron kayong idea. So yun yung ating Smash. Tara, baklasan na natin. At yun na nga, brown out pa dito sa amin. So yan mga pre, no, buksan na natin ang flashlight. Yan is binaklash ko na. Kinabit ko na rin mga pre. Kasi nga hindi nag-record. Hindi brown out kasi. So, madali na naman magtanggalan niya mga pre. Tanggalin nyo lang yung cover niya, tapos play rings niya. At yun, may access ka. Yun, bali ito yung stock na, hindi naman stock siya guys. Ito yung nakakabit sa aking Smash 115. Yan. So, malaki yung kanyang coil kumpara sa Rider 150. So, naka ground strap na pala ako mga pre. Tapos, ferret core. Yun yung nilalagay sa mga PC. Yung bilog na yun. So, maliit yung kanyang stock ignition coil ng Rider 150 sa ignition coil ng Smash. Hindi ko lang mga pre kung Smash pa yan. Pero, hindi na yan sa Smash eh. Ayun. Naka-ferret coil. So, yun yung stock na spark plug. I-install na natin siya mga pre. So, unang-una pa lang, hindi na siya pantay agad. So, yan. No, check natin. So ayan, no, ikakabit na natin siya mga pre. So hindi siya plug and play, pero isang tornilyo lang ikakabit ko mga pre. Kung magalagalan naman dyan, may may ground. Kakabit na natin ang tornilyo. Brown out kasi sa amin mga pre, kaya hindi ganun kaganda ang lightning. So ipapakita ko, re-review ko sa inyo ito mga pre soon. Pag medyo busy kasi sa yan. Yan, hindi na siya pwede. Not available. Kasi ang liit ng ignition coil ng Rider 150. So, bali yung sa taas ko na lang ang gagamitin ko, ang lalagay para hindi ganun gaano mauga. So, higpitan ko lang muna siya. Mas maganda mga pre, no? O ilagay nyo na lang ng harness para dumikit or lumapat. Pero lapat naman siya. May ground naman siya. Pero mas maganda pag full ground. Yung dalawang ground niya is nakadikit sa body ground. So ayan, kakabit lang din natin yung nanggaling sa power na nagbibigay ng
current sa ignition coil. So ayan, bali hanapan ko siya mamaya ng strap. So ayun, titesting na natin mamaya. Ikakabit ko muna itong wire. Dapat pag magkabit ng wire mga pre, yung high tension din, yung 40 WG na wire, medyo makapal yung tanso niya para hindi agad masunog pag naglo-long drive. Ito kasi motor ko pre, pinang-long drive ko to. Almost 2 hours yung biyahe niya straight. Nagpapahinga din naman ako. Pero long drive na yon. Tatry ko siya ilo-long drive soon. Bibigyan ko kayo ng feedback kung ano yung kuryente na napoproduce or kung anong pinagbago na nagpalit tayo ng rider na ignition coil. So kaya nagpalit pala ako mga pre. Palyado na kasi yung motor ko. Hindi na ganun ka yung kanyang current. So tatry natin. Pa-power on ko na muna yan. Tapos ignition on and starter on para So yan kasi mga pre, yung aking ignition coil is sira na. Nagpapalya-palya, hirap panda rin pag malamig. So saka mahirap na rin ng Rider 150. Parang pigil ba siya. So ito sound check. Ignition on. Oh my god, legit na malakas. So try natin siya. Saksakan ng spark plug cup. So yan, bagong-bagong mga pre, wala pang tabas. Hindi ko i-approach. So kunin ko lang, ang gagawin ko lang mga pre is kukunin itong stock, itong ng cup niya dati, kasi magandang dikit nito dito sa ating cup. Yan, tatanggalin ko lang to. So ayan mga pre, narinig niyo yung nagatik. Medyo masilaw kasi yung lightning ko, kaya hindi makita yung kuryente. Pero from the part pa lang pre na start ko, sobrang lakas na ng power ng kuryente niya. Grabe. Wala akong magawang comparison kasi kaya pero gagawin ko siya soon ng comparison. Medyo quick na kaya ako yan. Kapit nyo na lang